Mga kababayan, ma'am sir, this is Jam, the Filipino channel lang yung pong lingkod. So today is July 20 patay tayo dyan 29, 2026. Tayo ngayon ay papunta dyan yan sa may dali lang. Potrero, Macupa Street, Camachili Street, Potrero, Macupa, Malabon. At dadalhin po natin yan sa may Toyota San Jose, Bulacan. Carini Highway, please, San Jose del Monte, Bulacan po yan. Yan lang barya ko. Thank you. Sa impeachment, pero hindi namin kakalimutan yung aming trabaho bilang meters, turn right onto MacArthur Highway. In 40 meters, turn right. Continue for 2 kilometers, then turn right onto University Avenue. Continue straight at this traffic light.
Continue straight at this traffic light.
Ayan, umihilap tayo. Continue straight at the first intersection. Then, in 40 meters, turn right. Turn right onto Makota Road. In 80 meters, you arrive at your destination. Hala. You have arrived at your destination. 8:53.
bago. Hindi na tayo pinapadaan ng NLEX. Ano, sundan na lang natin ito, ma'am. Opo, sa may parang... Quirino? Opo, mas mabilis. Bago siya eh. Pwede. Kasi Mas na. minsan sinusundan ko to kasi nakikita niya kung saan yung mas mabilis eh. Minsan ha. Pero madalas talaga hindi rin eh. Continue for 1 kilometre, then enter the monumental circle and take the third exit. Joven Vilor, Joven, ayan. Joven, ganda-ganda na atay mo, parang ano. Ano pinagkakamalaki ni Kuya Joven? West. West mo si Kuya Joven. Ayan, ganda na atay mo, ha? Ayan. Anong pinagkakamalaki ni Kuya Joven? Nagtatrabaho po ko dito sa City Hall ng Mandaluyong. Shoutout nga po pala sa buong Mandaluyong, lalo na ba aming Mayor Menchi Abalon, at aming Congresswoman. Congresswoman Queenie. Marunong magpalaki yung kuya, eh ba? Nagpaalam pa rin sa konser sa engineering office. Nagpaalam siya. Okay. Gusto kayo sa Jip kayo. Ayan, ating Kenny pala ang congresswoman ngayon. Ayan, yung dating girlfriend ni Congressman Boyet, Neptali Gonzales. Ayan, alam mo, nung niligawan ni Congressman Boyet, si Congressman Queenie, ang nakaribal niya, dati namin reporter dito. Si, ano, pangalan mo, Akala na kwento mo na yan, kaso hindi siya nagpaging. ayan, mas malakas si Kong Boyet. Kong Boyet, nanginginig sa atin yan, ha? Ayan, ang laka ng tampo ng reporter natin. Sino ba yung reporter natin? Siya ba nag-movie sa atin? Ay, yung nililigawan ko. Nililigawan din ni Congressman Boyet. Okay, ayan, Joven, ayan, sino pa po ito ma-announcer? Wala pong iba kundi si Lakay. Baka talaga, ako na talaga ng mga nakikinig na si Joven. Bigyan ka agad ng 1,000 si Joven, Sherwin. Dahil paborito mo si Lakay niya, makarama ito mga 1,000 pieces. Salamat po, Lakay. Ayan, Sherwin, alam mo, sigurado dahil napanood na ng buong sambayanan hanggang Ilocos hanggang Mandaluyong sino itong si Joven. Ay kakatyawan mamaya, mag-blow out siya sa TV. Wala, magdagdagan mo na 1,000 Sherwin. Ito pa mo 1,000 pieces. Ulit. Ayan, at saka dahil Ilocano ang In 300 meters, enter the monumental circle and take the third exit.
Grabe.
45 pesos ang presyo ng diesel sa mga gasolinahan sa Quezon City. Kasunod ng higit 7 pesos na tatingil kahapon. Kaya ang ilang jeepney driver na ating nakapanayam, sinabing halos wala nang napapala sa fuel discount program ng pamahalaan. Ang inaasahan na mabawasan ang 10 piso ang kada litro ng diesel na ipinakakarga, nahihila lang din ito ng sunod-sunod na oil price hike. At dito, swerte na nila makapag-uwi ng 500 pesos sa isang araw. Palawagan nila, ibigay na lamang ang hiling na dagdag pamasahe, imbes na palagigin ang fuel discount program. Narito ang ating panayam sa kanila. Alanganin. Maaaring mangyayari na mangyayari nga yung kikita namin. Oo ba? Alam din ng gasolina. Kaya, Ruby, ito na yung ginawa niya. Ang gagawin namin na driver, kung kasi kung nataman ka, wala ka may worry. Hindi ka mag-drive Yan ang mga tinitira Arnel at Joseph, mga jeepney driver na tumapasada sa kabahan at GR Araneta Avenue. Una rin sinabi ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Pinag-aaralan na ang gagawing action sa luminipis na kita ng mga POV driver at operator. Kabilang dito, ang posibilidad ng pagtaas ng tax o sa halaga ng deskwento sa fuel discount program. Yan ang balita. Ang ginawa ito, sigurado dito ang radyo patrol. Legazpi, DCMS, Salamat, Sus Legazpi, reporting live. And now, for the time check, brought to you by Rica Laswell. The time of the morning is 9:18. Oras at isenyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga. Yun. Ang bawat buhay, mahalaga. Happy tayo nila. Ganyan lang. Chill. Chill shop naman. Huwag masyadong ma-stress. Hindi nyo alam kung ano yung magsilinga. Nanahimik ako. Comment lang. I'll have to get back to you on that because honestly, I don't know what it is. Pwede naman ganun eh. Although merong mababasa siguro. Save naman ang sagot yun. Oo, that's okay. That's okay because really, honestly, Pax Silica, Pax Romana, ayun ang lagi ko naiisip eh. Pag-uusapan po natin yan, pero at this point in time, ayun po yung tama, at this point in time. Dito muna, sabi nga yung malapit sa sikmura ang pag-usapan natin. Sa matter of fact, sa SONA, yun ang sinasabi ng lahat, lahat ng issue na napakalapit sa sikmura, yun ang bigyan mo ng prioridad. Tanungin natin ang puting spokesperson ng Department of Agriculture, ang ating kaibigan si Asek Arnel. Wala pa ba? Wala pa? Okay, sandali lang. Nawawala eh. Ito kasi, kagagaling ko lang ng Isabela, Rica, mukhang bumaba naman ang bahagya kasi nakabili ako ng isang kaban. Pag sinabing isang kaban ngayon kasi 25 na. 25 na? Ay, happy lang yun. Hindi na uso kasi yung ano eh. So, nakabili ako ng mga 1,200 or 25 kilos. Medyo bumaba na. Pero tanongin natin si Asek Arnel de Mesa kung bumababa na nga ba? May nakikita ba tayong pag-asa na bababa pa? Asek Arnel, magandang umaga po. Si Peter Enrica dito sa DCMM. Kumusta po kayo? Hi, Peter and Rica. Good morning. Hi, Asek. Sa lahat ng tayo-subaybay. Ang good. Maraming salamat. Very good. Morning po. So, Asek Arnel, let's start with yung siyempre lahat kumakain ng kanin eh. Opo. Ang aking obserbasyon ay medyo bumababa ng bahagya yung aking nabibiling bigas sa Isabela. Is that the trend in most parts of the country po? We're also seeing that, Peter, yung bigas natin, simula nitong baka nakalipas na buwan, nakita natin tumaas at reported din ng PSA nasa double digits yung inflation dahil sa bigas. But we're seeing ngayon na medyo malaking epekto, Peter, yung
natin noong May 15, 2015 para sa imported, yung sa premium na imported rice at 50 pesos. Malaking tulong yun para maalis at magsimula na bumaba yung presyo ng bigas. Ngayon, kung pwede pong ibangga naman natin yan doon sa lagi pong tunog kontrobersyal na 20 pesos per kilo ng bigas. Marami nga pong nagsasabi pa rin na hindi ko pa rin talaga makita nasaan ba yung 20 pesos ngayon na kada kilo. And they're saying, and there are 800, according to reports, merong 800 kadiwa stores. Parang may disconnect po doon sa Carnel. Tignan natin yung konteksto, Peter Enrica, why we have Kadiwa. Yung Kadiwa kasi it was not designed to compete sa ating palengke. It is to provide access doon sa ating mga marginalized sector na magkaroon ng access murang bigas. In fact, kahit hindi yan nakikita sa palengke, more than 12 million na yung beneficiaries natin na naka-access dito sa murang bigas every time na may caravans, every time na meron namimili. Regular kasi doon sa ibang Kadiwa sites natin. Tama yun, 805 sites na to nationwide. At ang nakikinabang na to ay last more than 5 million families na. At gusto natin up to 8 million families na yun mas makinabang dito. Actually, yung na-generate kasi out of this 200,000 metric tons na naibenta ng itong bigas galing sa NFA, nasa 2.5 billion pesos na yung na-generate na sales dito. So, yun, magkaiba yung konteksto kasi kung makikita palagi sa palengke kasi mga regular na mamimili. Ito talagang kailangan mong sadyain para yung ating mga marginalized beneficiaries will have access to it. Asek, sinabi po sa SONA ng Pangulo no, na pinatatag po ang sistema ng agrikultura para magarantiya nga po yung supply ng pagkain, mapababa ang presyo ng lahat. Lumakas ang suporta sa sektor sa pamamagitan ng infrastructure sistema ng irigasyon at mekanisasyon. Kahapon may nakausap po kami mula po sa Sumo Consumer Network no, at sinabi po nila they're also very close to our farmers. Sinabi po nila na hindi po nila masyadong naramdaman ang pag-angat ng mga tulong po, dagdag na tulong sa agrikultura. Pwede niyo po ba kami mabigyan ng breakdown kahit pa paano po ng figures, makita lang po namin. And ito po ba ay pinakalat sa malaking bahagi ng ating mga magsasaka o sa pili lamang po? Ipaliwanag ko rin ng konti ito, Rika. Opo. Yung hindi na nararamdaman ng ating mga magsasaka every cropping season, yung pinakamahagi natin sa mga libreng gini, machineries, libreng irigasyon. So every cropping season, natatanggap nila yun. But after every cropping calendar din, mawawala yun. Kasi ang tawag natin doon input subsidy. Yung ibang bansa, they're doing away na itong input subsidy. And sa matagal na panahon, they focus on ang tinatawag natin yung public goods or public infrastructure na mas pakikinabangan na mas matagal ng ating mga magsasaka. So, yun din yung gustong i-focus sa ating Pangulo, si Secretary J.P. po. Kagaya nga ng irigasyon, yung modern technologies, yung cold storages, post-harvest facilities, at saka itong ating food hub, yung mega hatcheries na gagawin ng tatlo. Kasi we're importing 1 billion fry from Pangos sa Indonesia, imagine. Na dapat kaya-kaya naman natin i-produce dito. So these mega hatcheries will solve that. But these are public infrastructure. It will take some time really to be established. Yun kasi naging problema dati na masyadong nag-focus sa input subsidy. Hindi masyadong nag-focus dito sa mas pangangailangan ng ating mga magsasaka at pangisda. Siyempre, it will take some time. So, pero pag nagawa ito lahat, it will spell huge difference sa ating mga magsasaka. And of course, yung research and development, napaka-importante yan para mapataas yung antas ng ating teknolohiya at paggamit, pag-adapt dito sa mga bagong innovation.
maganda-ganda po yung report. Pero isa din po sa mga sinisilip ng mga tao ngayon, ASEC, italon ko lang din po dun sa issue ng tax siliga dahil ang sinasabi po ay mag-aalat daw po doon ng 1,260 hectares, kung di po ako nagkakamali, ng lupain na maaari po ay makaapekto sa ating agriculture and food productivity. Ano po ba ang sagot ng DA dito, sir? Depende. Sa land reclassification kasi, mas importante sa amin sa DA yung tinatawag na mga irrigated area. Bawal na bawal magkaroon ng land reclassification kasi we're investing heavily nga sa irrigation. Matagal yan. Matagal ang gestation sa irrigation project. Tapos, So, hopefully hindi irrigated areas yun kung sakali man. But I'm sure hindi naman nila yan i-convert kung talagang irrigated sa area yung intended para sa Okay. Si Colonel, isingit ko lang to before we say thank you to you. Siyempre, after the zona, meron pong mga analysts na nagsasabi na ang agriculture natin, initially led by the President, was marked by systemic failure. That's a controversial assessment. Import dependence, isa pa yan sa criteria na sinasabi nila na kaya hindi masyadong maganda yung kinikita ng ating mga magsasaka. Pero ang mas nakakabahala po, ngayon, bagsak ang level ng mga dams natin. Unang-unang pipigilan dyan yung irigasyon. Pangalawa, ito pong napipintong super El Nino. I mean, how in a few sentences po, if you will please, how do we survive these challenges? Thank you, Peter. That's a very interesting question. Una-una, yung importation, kailangan yan sa ngayon dahil sa dami ng populasyon. Kulangan ng oras para sa kanila para mapaghandaan kung ano yung mga ilalapag nilang mga ebidensya at mga testimonya at mga testigo at sa mga articles of impeachment. Sa ngayon, walang pre-trial briefing si Attorney Michael Noa ng spokesperson ng defense team dahil sabi ng oras nito, hindi ko lang sa inisip, wala na nga itong paglalapag ng Section 1 o maloy misuse of confidential funds ng Office of the Vice President Panguna ni Vice President Sara Duterte. Sa ngayon, nakita na natin yung bilang miyembro ng defense team, nakita na natin si Atty. Michael Noa, si Atty. Jenner Basa, at ang patang kanilang mga miyembro. Maitagdag na lang po, nakita ko lang kanina, kararaan na ang may pinasok na box mula sa pagpapakot airport area para sa mga prosecution na may dito ng confidential funds. Yan yung tatalakayin mamaya ng prosecution na pamumunahan
At wala din naman tayo napabalitaan kung magsasagawa ng silong protesta ngayong araw. Hindi yata nila alam na alam nila. Oh, paano kailan po ito? Ulumang schedule pa. Sige, babalik ka namin mamaya, Rowan Cuervo. Ingat at maulan. Salamat. Thank you, Rowan. Ay, tumama ka. Maraming salamat. Vice President Sara Duterte impeachment trial. The DCMM special coverage. Samantala, makakausap po natin ang ating television expert ngayong araw na ito na si Attorney Paolo Tamase, Associate Dean at Assistant Professor ng University of the Philippines College of Law. Magandang umaga po and welcome back, Attorney Paolo. Morning, Peter. Gagawin mo sa baybay. Hi, attorney. Thank you for joining us. Yes, we're good to have you back, no? Pagkatapos ng ating SONA, dalawang impeachment pa rin tayo sa impeachment trial. Ano, what are you expecting for today? And may I also ask kung kayo po ba ipapatuloy sa naging desisyon na hindi na muna ipagpipresenta yun, papayagan magpresenta ang defense ng kanilang mga witnesses on Article 4 at itutuloy na nga sa Article 1 pagkinig. So, tayo gusto ko sa discussion. Siguro naman ang mas maayos talaga yung conversation ng presidensya na yung prosecution na lahat lang sa panahon dahil malaking ebidensya bukod doon sa Article 1 at sa Article 2 at Article 3. Yung Article 4 na mention na nagwalay. And yung concern doon sa kung magsasagutan sila ng prosecution na tapos sila sa Article 4 pagpapitay ng prosecution at sa depensa, parang una, hindi namin nakikita yung articles actually, isa siyang buong kaso, meron siyang tali or kwento for and against the Vice President and ang pag-iitas natin ay yung kwento, nag-focus tayo dun sa moral fitness ng Vice President instead of kung nakapuntos pa sila dun sa article na ito o hindi pa sila nakapuntos. So, mas holistic yung pag-aaral natin dun sa kanyang character. Pangalawa, mas mabilis ko siguro sa oras. Ngayon po, attorney, parang bumalik tayo full circle doon sa dahilan kung bakit tayo umabot sa puntong ito, no? Dahil nag-start naman to dun sa pag-posisyon ng committee ni Congressman Joel Chua dito nga sa paggastos ng OVP at ng Loshay Defense Secretary na mula pa 2 years ago o 3 years ago, kung di ako nagkakamali, ano po ba, na tinatanong na yung kanyang budget spending. So ngayon na nandito na tayo, are you finally awaiting na dumating na ito na yung tamang forum para sumagot na ng maayos ang depensa? Opo, definitely po, no? Kung sa House po kasi, parang nagmahalan yung trabaho ng House of Representatives sa legislative investigations sa paglabas ng anomalya sa pamahalaan. Hindi po kasi yung sakto or tamang forum upang mapanagot yung official acting siya o anomalya sa ating gobyerno. Impeachment po yung proseso na yun dahil nagsisigyan ng buong pagkakataon yung depensa na protektahan yung integrity or yung reputation ng impeachment officer. So, while sa House, kinala natin na inquisitorial kasi yung pag-gano'y ng proseso. So, and therefore, mas pumarami sa House of Representatives at sa Sara, kasi po, pwede mas presentation. Ito yung buong pagkakataon talaga nila. Ano na yung makita na walang criminal na pera doon sa confidential funds and among others. I think yun yung i-expect natin siya. Mr. First question o ako. Yun yung i-expect natin na masisimula rin po sa sa confidential funds. So, I think yung land bank would sisimulaan tayo natin. And sila kasi yung mga kapag-investigo kung sa ano ba yung cash na nagbigay ng for confidential funds natin yung submissions ng prosecutor. So, for prosecution. So, tinitipin lang natin kung technical na naman yung objections potentially dito. Ang mabalikan nyo yung witness kasi documents din yung naging testimony on the documents. So, dahil doon medyo technical yung objections, technical yung presentation of evidence, narinig mo yung pagkakamali ko yun respectfully. At mas central dapat kausapin today ay doon ang
traffic light, turn right and continue on the same road. Yung context na or context explanation for you. Bibigyan siya ng disco sa mas malaking kwento. Kailangan natin alalahan na each and all yung Senado, parang i-description natin, isipin pa nila na panood yung housing. O hindi pa nila narinig yung hindi sila nakapagpasa ng may Senado. I'm here for personal prosecution na parang ibaratag yung pasok sa kanila. Ganito yung nangyari sa house. Sorry, ganito yung nangyari sa lahat ng yung mga chefs na involved in having that. Alam mo mga siya na actually papasok sa house. Yeah. So, isa lamang siya sa mas madami pa. And I think, pag binalikan yung pre-trial order ng Senado, Article 1, yung isa sa pinakamaraming so, I think, mas try ka lang yung hindi na kasi magpap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 
VA na ba siya? VA na. Ano ang ano niya? Sorry. I-check ko. Kasi payroll kasi ginamit kong income. The clerk of court will please call the case before the impeachment court. Case number 004-2026 in the matter of impeachment trial of Vice President Cyrus Zimmerman III. Appearances? Oo. Pahingi na lang kayo. Your Honors, respectfully Ah, appearing for the email address. prosecution, we are ready, Your Honor, for the presentation of our I-confirm ko lang initial sa witnesses video for account. Article 1, that is Yung saan? confidential funds misuse, misappropriation, and irregular liquidation. Ah, sige. Thank you. Appearances for the respondent? Good morning, Your Honor. Same appearances for the respondent.
holder of Article 1 Confidential Fund, the Honorable Joel Chua, be recognized, Your Honor. The Honorable Chua, member of the panel of prosecutors, is recognized to call their first witness to the stand. Good morning, Your Honor. Your Honor, same appearance for the prosecution. Your Honor, maybe be given 5-minute opening statement. May we request Representative Laila de Lima to be recognized by the Chair, Your Honor. The Chair would like to remind the Honorable de Lima, if indeed she will make an opening statement, to kindly avoid conclusions of both fact and law, as we have previously agreed upon and raised by the defense in previous hearings, and as pointed out by several center judges. With that conditionality, the Honorable de Lima may proceed with her opening statement. Your Honor, may we comment on that matter? Yes, what is the pleasure of Attorney Mo? Your Honor, I'd like to apologize for having to comment on this matter, but as far as I recall, the presiding officer already made a ruling before against opening statements, Your Honors. Again, I will be very conscious, Honorable de Lima, with respect to statements of fact and law that are not coming out from the mouth of any witnesses you will be presenting. So kindly be precise and short with respect to your opening statements. You may proceed, ma'am, subject to those reminders. Thank you, Mr. Presiding Officer. This is about 5 minutes, or a little more than 5 minutes. Mr. Senate President, Mr. Presiding Officer, Honorable Senator Judges, mga kababayan, magandang umaga po. Sa ating pagbabudget para sa pamilya, dahil hindi naman unlike ang pera, kasi ang ating pagkastahan na talagang kailangan at ginabang natin ilalaan. Ganyan din dapat sa pondo ng bayan. Sa yugtong ito ng paglilitis, pag-uusapan natin ang confidential fund. Ito ang budget para sa mga sensitibo at surveillance-related activities ang suportahan ng mandato ng mga civilian agencies. But the budget is intended for confidential operations and bounties. The department of the officials involved in the handling of people's money is exempted from the demands of transparency, secrecy, and accountability. The public office is a public trust. Yan ang sabi ng konstitusyon. Sakop nito ang lahat ng nasa gobyerno. At ang utos na yan ay hindi pwedeng balawalain dahil confidential lang. Kindly remain standing, ma'am. Clerk of Court is directed to administer the oath to the witness. Please raise your right hand, ma'am. You, Violeta Constantino, Do swear that the evidence you shall give in the case now pending between the Philippines and Vice President Cyrus Ziraman Duterte shall be the truth, the whole truth, and nothing but the truth. So help you God. kindly be seated, ma'am. May I proceed, Your Honor? You may proceed, counsel. Thank you, When Your you're Honor. ready. Your Honor, we are offering the testimony of Miss Violeta Constantino to prove the following. Una, na si Miss Constantino ay isang retiradong department manager ng Land Bank of the Philippines, Show Boulevard Branch from May 2017 to January 2024. Pangalawa, ang Land Bank of the Philippines, Show Boulevard Branch, ang nagproseso ng encashment ng 4 na cheque payable sa isang Gina F. Acosta sa halagang 125 million each sa mga sumusunod na cheque. Una, Land Bank check number 0000244027 na may petsang December 20, 2024
5664 na may petsang July 13, 2023. Tatlo, na ang mga nasabing cheque ay lahat pinondohan ng Philippine Treasury at nilipat sa account ng Office of the Vice President. Kaapat, na ang apat na nasabing cheque ay personal na in-encash ng isang Messina F. Acosta bilang SDO o Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President noong December 20, 2022, February 6, 2023, April 25, 2023, at July 14, 2023. Ikalima, bilang Department Manager ng Land Bank, Show Boulevard Branch, si Miss Constantino ay personal na nakasaksi at nag-oversee ng pag-encash at pagtanggap ng pera mula sa cheque ni Miss Acosta. Sa panghuli, kaanim, iba pang mga bagay-bagay na may kinalaman dito sa impeachment case in relation to Article 1 on confidential funds and in relation to the aforementioned purposes, Your Honor. Your Honor, would you comment, Sir? Before the comment, what is the third purpose for the person?
Now, Madam Witness, nandito po ngayon kayo sa impeachment court. Ang tanong po sa inyo, bakit po kayo nandito ngayong araw na to dito sa impeachment court kung alam po ninyo? Nandito po ako sa araw nito dahil po naka-receive po ako ng subpoena from the Honorable Impeachment Court to testify po yung knowledge ko regarding po doon sa impeachment trial po ngayon ni Sara Duterte. Okay. Now, Madam Witness, ano naman pong kinalaman ninyo sa impeachment trial ni VP Sara Duterte kung meron man po? Tungkol po ito sa apat na executive po ng OVP na in-encash po sa Land Bank Show Boulevard nung ako po ay branch manager. Okay. Pinagin po ninyo apat na cheque. Ano po isang apat na cheque ang binabanggit po ninyo? Yung apat na cheque po ito ay nakapangalan po kay Miss Gina F. Acosta na may amount po of 25 million each. Okay. Madam Witness, bakit naman po kayo pamilyar dito po sa apat na cheque na binabanggit po ninyo? Familiar po ako dito kasi ako po yung nag-oversee na encashment na to nung ako po ay branch manager po sa Show Boulevard branch. Okay. Madam Witness, kung ipapakita sa inyo itong apat na cheque na po ninyo sa Show Boulevard branch sa pag ipakikita po ito sa inyo, itong kopyang ito, ma-identify po ba ninyo ito? Opo. Okay. Madam Witness, Your Honor. Yes, counsel correspondent, I know what is the matter. Just to expedite proceedings, Your Honor, we are willing to stipulate that the witness has the ability to identify these checks. Okay. Has the ability to identify the checks. And we are also not questioning the authenticity of such checks, Your Honor. For the reference of the Senator Judges, you're referring, Attorney Powell, to the 4 checks which are common exhibits of both parties. that is correct, Your Honor. Can we, just to confirm, Clerk of Court is directed to kindly show on the screen the checks being stipulated to and admitted by the respondent. It should be exhibit P128 to P128A1 for the prosecution and exhibit P1130 and P1130 will be P1. Is that it? That is correct, Your Honor. So this is one of the checks. Yes, Your Honor. Kindly also show the other exhibits that the respondent is stipulating to so that the senator judges can catch up. Given that the respondent is stipulated to the aforementioned checks for 125 million each, dated December 20, 2022, January 31, 2023, April 18, 2023, and July 13, 2023, correct? That's correct, Your Honor. Will you also stipulate, counsel correspondent, that these checks were encashed as well? Yes, Your Honor. That these checks were from the Treasury of the Philippines and the payee was Gina Acosta, Your Honor. So that these checks are authentic, that these checks were encashed by Gina Acosta, that these checks cover the face value of 125 million each, encashed in the dates mentioned by the respondent, and that it was encashed by Gina Acosta As SDO, Your Honor. as SDO. Given that the counsel correspondent has stipulated and so admitted these facts, counsel from the panel of prosecutors kindly proceed with other items given the stipulation by the counsel correspondent. There's no need for this witness to testify in these matters anymore. Thank you. Okay, thank you, Your Honor. Your Honor, Madam Witness, dahil po yung cheque ay inadmit na po ng ating defense, pupunta po tayo dun sa baba. Meron po ako nakikita
nakikita dito sa screen na image na nakalagay po sa baba. At ito po ay ito po ay nakamarka bilang CBT-Roman numeral 1-28-A-1. Madam Witness, ano po itong imahe na nakikita po natin sa baba? Kung alam po ninyo. Sir, pwede po ba akong makahingi ng copy? Medyo Your Honor, may we The witness counsel is authorized to approach the witness as assisting counsel from the respondent. Your Honor, my assisting counsel, Attorney Martina Asicolan, will approach the witness. The clerk is instructed to kindly magnify the sub-marking being alluded to by the counsel from the panel of prosecutors. Yung nasa baba po, na may marka po na binanggit ko pong exhibit. pakiulit po. Dito po sa cheque, dito po sa screen natin, meron pong imahe. At meron po ditong nakamarka Exhibit 3-1, Roman numeral 1-28-A-1. Ano po itong imahe na to, kung alam po ninyo? Yung po bang certified raw copy po? Huwag po kayo tumingin dito sa screen. Diyan po sa, yung imahe po. Yan po. Doon po sa isang malaking box. Yung malaki. Ano po yan? Ito po yung mga pirma po ng mga empleyado ko po noong time na na-encash po yung check. Okay, nasaan po yan? Saan bahagi po ng cheque yan? Doon po sa 3 boxes. So, Madam Witness, pwede po pakilapit po yung inyong pakilapit po sa mic yung para marinig po tayo. Yan. Yung pong imahe dyan po sa baba po ng, di ba yung taas po, yan po yung harap ng cheque. Ano po yung imahe na nasa baba? Ano po yan? bali po, ito po yung signature verified by po ang kalagay. Nakapirma po ito ng aming verifier. Ang tama po yung kamay. Meron dito tatlong maliliit na box. So, pwede mo bang ma-request yung po, papalapit. Yan. Pwede po bang pataas, paharap. Pag-rotate po, pag-rotate po, pag-rotate. Medyo mahirap kung tignan. Pwede po bang pag-rotate sa tape? Madam Witness, hindi daw po po pwede. Now, Madam Witness, dito po, ayun. Dito po, sa box na na napansin ko. Dito po sa bandang kaliwa, na unang box, nakalagay po dito, signature verified by. At sa baba po nito, meron po mukhang firma. Now, Madam Witness, ang tanong ko po sa inyo, sinong firma po ito kung alam po nito? Ang pirma po ito ay may verifier po ng branch. Okay. Now, Madam Witness, pag pumirma ang verifier dito sa box na to, sa signature verified by, ano po ang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin po ng signature ng verifier ay na-verify niyo po yung identity ng payee base po sa kanyang ID stamp ng bisita. At the same time po, na-check niya rin po sa system na ito po ay ma-advise na galing po sa Office of the Vice President na pwede po Okay. Now, pupunta po tayo sa susunod na box na may nakalagay po dito posted by. At meron din po dito mukhang firma. Now, Madam Witness, ang tanong ko po sa
ang isang teller dito sa box na to kung saan nakalagay ay posted by. Ano po ang ibig sabihin ng kanyang pirma? Kung maalala po ninyo. Ang firma po ni teller, ang ibig sabihin po nito ay na-encode na po niya sa system ang lahat po ng detalyado ng cheque. Okay. Now, pupunta na po tayo sa ikatlong box na may nakalagay pong approved by at meron din po ditong mukhang pirma. Now, Madam Witness, kanino naman pong pirma ito? Kung kilala po ninyo. Firma po ito ng aming approver. Okay. Pag pumirma po ang approver dito po sa box na to, ano po ang ibig sabihin ng kanyang pirma? Ang ibig sabihin po ng firma ng approver ay nakita po na ang pagproseso ng pag-verify po sa cheque ay dumaan po sa tamang proseso at ito po ay pwede na pong i-encash. Okay. Now, Madam Witness, bakit po kayo pamilyar dito sa tatlong firma na binigit po ninyo? Sila po yung aming mga staff nung ako po ay nasa Grandang Show Boulevard pa po. Ako po yung branch manager. Okay. Now, Madam Witness, ang susunod po puntang sa Saan po inyo. banda sa may service? Kailan po Ito. na-encash Saan po banda sa may itong service? checking ito? Sa kabilang Kung maalala po ninyo. At doon po Service. dito Ito sa to? dokumento na ito po ay na-encash ng 20 December 2022. Okay. Now, sabi po ninyo, assume dito sa record. Ano po bang record ang Tingnan natin binabanggit yung niyo, madali na po. Witness? Ito po yung validation ng teller na naka-appear po doon sa ilalim. Now, Madam Witness, pwede po Teka, bawal po yata tayo dun sa nasa po dito sa parting to ng dorsal side ng cheque, yung binabanggit May payong po naman ninyo. siya. Nasa ibaba po na lower right Ito po. portion. Lower right portion. Pwede po ba paki-zoom para po mas malinaw para po sa mas makita po natin ang maigi. Yan po. Yan. Yan. Saan po dito? Ano pong nakalagay? 20 December 2022. Yan. Okay. So, Madam Witness, kailan nilagay ang markang ito? Kung alam po ninyo. Ang time po ng encashment. Okay. Now, pupunta na po tayo sa pangalawang dokumento, Madam Witness. Ito po ay yung check number 0000244053 na may petsang January 31, 2023 at payable sa isang again, Miss Gina M. Acosta for 125 million pesos. Now, Madam Witness, ano po ang relasyon ng checking ito sa mga checking binabanggit po ninyo kanina? Yung pong check na yan ay isa po sa mga check po na na-encash po ni Miss Gina F. Acosta nung ako po ang branch manager. Okay. Madam Witness, hindi ko na po itatanong sa inyo yung taas. Paano po? Ay